Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Marinduque, magandang araw mga karealidad. Live po mula dito sa Sitio Cuatis, Barangay Masiga, Gasan, Marinduque. Atin pong ibabahagi po sa inyo ang live na pagkuha o paglilipat nito pong mga itlog ng pawikan. Ano po, dito po sa bisinidad nga po ng nasabing barangay. At kasama po natin ang kinatawan mula sa ating Municipal Agriculture Office o SAMAW, kung saan ay siya po ang kasama po na kukuha doon sa lugar kung saan ipinangitlog at ililipat ito po mga itlog ng pawikan dito po sa ating magaling mga pasikagawad. Nakikita ang buhat ay itlog ng pawikan. Hindi na kaya yan. Hindi na panahon ginilang. Hindi na basag pangalan isa. Ito pala sa ugat. Kaipit. Yung kay Gohan. Ito bro. Dami ka. Ganyan ano. Tiyatan mo sa ako na malayan. Kung ka ano. Hindi mo na butikawan ako. Hindi ko na pumunta na. Magaling. Ano yan para ito na? Panganong brand niya. Siguro sa nila siya. Marang madami nga ni ano. Sipin mo na itago pa doon sila ng ugat nila eh. Meron pa po yan oh. Tapos na ihulog niyo doon sa buti hindi natitinik yun ano. Sino nakakita? Magaling pala ring mag-ano ng mga alam na niya pag may bakat. Oo. Pawikan. Ayan. Dire-diretso pa. Marami pa. alip sa ilalim. Kasi hindi pa po nga nalalim niya. Ayan ako. At lang di pa. Parang ulabi. Ano? Parang ano yun? Ano? Tatlong di pa yan. Parang ulabi. Tatuwad-tuwad. Wala pa yung tuwa. Sana ilang percent naman ang mag-hatch dyan. No? Yan, siya, malapit na. Bato na. Sige, baka mo siya na yun, tinapon mo. Baka nakapatong ko sa ibabaw yun. Ano gagawin? Anunsyo ano? Ano tawag siya ganyan, bilog, ibig sabi zero yan. Ay itlog. Ano anunsyo sa itlog? Siguro patinbol yan. Siguro ma'am, ilan yan sa bangbang po? Yung sa bangbang ay parang 70. Hindi na siguro maliit yun or ano. Hindi malawasan yun. Dahil pa oh. Yan maro, turo na si mo dyan. Kasi pag nangitog po, hindi mo na sila mapipigilan. Talagang kahit may tao yan, ay diretso. Pag-iitlog na talaga eh. Buruburan tini ko ano? Ano? Silmar? Wala na. Sa ano? Yung buhangin na makukuha mo dyan. Oo, yung isa. Na ano po doon sa ugat ay? Ano? Ay, wala na. Wala na. Eh, sino pinanawa pala ni plastic? Ay! Ay, ko na yun. Ay, sunod. Bira yun. Nunan. Ay, dyan po sa may ugat. Yan, sa may part. Oo, may plastic na. Wala na. Yan na dyan. Wala na po. Wala na kuha. Kuha na kaunti ano na. Yung isa, na ano siya, nag-crack. Balik niyo po dyan sa butas. Dahil, ugat. ano na lang ating sa ano. Kasama rin po natin sa pagtira. Tapon na lang. Naipit For po sa ugat ay. documentation. Pag ano ng ugat ay nandun siya sa ilalim ay. Okay po. Yan, balik na lang po dyan. Yan. Tabunan po natin. Kumakuha ng buhangin dito sa original. Alagay dun.
Yan na yun. Na po sa ilalim. Meron na. Oh, may ano, ulo po ah. Ulo po, may aroma. Yan at ito po kami ngayon upang ilipat na dito sa sanctuary, Pawikan Sanctuary, located at dito po sa Cuatis, sa Barangay Masiga, dito po sa Gasan. At nandito na po, ito na po yung location ng ating Pawikan Hatchery and the Sanctuary dito po sa Masiga. Kung saan ililipat po itong mga nakuha ng mga itlog nito pong pawikan. May nakabaon pa dyan? Wala na. Mayroon pa. So, kailan yung ano yung isang yun? Target? Approximately doon sa kabilang dulo, no? Meron pa pala doon sa kabila. Yung wallet yan. Ano yun naman? Limitan na natin. Alagay ko na lang ulit. Ilang days baga? Depende saan. 55 to 60. Ayan yung isa. So target niya ay by January. Estimated na. So ito. Mayroon ng existing dito na preserve na mga itlog. At ito na ilipat dito noong October 23. And target estimated date na ma-hatch ito by January 5. Kasi naabot ng 55 to 60 days. Ano po, bago mapisa ang mga itlog. So dito nilalagay yung panibagong bilang ng mga itlog. Hindi pa. Hindi magkasya. May panara ito kagawad. Hindi kaya, hindi manahukay ng aso yan. Hindi naman. Dapat may harang ano. Sinan natin yan ay yan. Okay na. Bilang. 100 plus yan. Sila magbilang, sila maglagay para hindi makatang sa pagbilang. Pero dokumento yun sa akin. Lori. Lima. O doon ka mag-umpisa sa ibabaw. Oo. Bilangin mo ah. Ilan na? 10 na? 15. 15. Parang iwasan. 20.
30 pa lang. $65 na. $80, $85. $60. $169. 169. Plus yung tatlo. 172. 172. Sana'y mabuhay lahat. Sana mag-hat. Walang mabugok. Lahat? 172. Last yung may damage tatlo. 169 ng goods. Kasi ay yung maipit na sa ugat. Yung naipit sa ugat tayo. Sa nesting. Biglang sumilip lang, kumuha ng numero eh, no? Katayaan ano. May anunsyo na, may anunsyo na. 16-9. Sangat talagang sign. Kunwari may itog niya, nakawala ka niya yan. Nakadrawing din. Naalis ito paghapon, yung mga nakadrawing niya. At ngayon nga pong araw na ito sinaksihan natin yung pong aktual na paglilipat ng mga itlog ng pawikan dito po sa Barangay Masiga. At ngayon ay makasama natin ng ating MAU ng barangay ng bayan ng Gasan, si Ma'am Vanessa Tayaba. Siya po ang saksi din po at kasama po dito sa paglilipat nga nito mga pawikan. Good morning ma'am at magandang araw sa ating mga tagapanood. Good morning, Adrian. Gandang gasan po sa ating lahat. Ayan. And magandang umaga po. Ayan, gandang gasan. Gandang gasan. Ayan, lalo't maganda ang araw natin ngayon Yes. dahil nga hindi natuloy sa ating yung bagyo. Ano po? So ma'am, tanong natin regarding dito dahil ikaw yung nakakasako pagpatungkol nga dito sa conservation and protection nga nitong ating mga yamang dagat. Ano po? Itong sinaksihan natin ngayon na paglilipat, ano po yung mga gawain o regular na gawain kapag ganitong may na
witness o meron tayong nakukuha ng mga itlog nga ng pawikan dito sa bisinidad ng bayan ng Gasan? So, ang unang-unang gawain natin sa araw na ito, kasi yan ay actually na-receive ko yung tawag ni Kapitana na meron ililipat na itlog ng pawikan dito sa hatchery. So, nag-responde naman kita kasama yung mga kagawad. So, dahil sila ay may mga training na rin doon sa tamang paglilipat ng mga itlog ng pawikan sa hatchery. And itong activities na ito is napakaganda na practice ng Barangay Masiga. Lalong-lalo na though yung 17 coastal barangay naman natin is nag-conduct noon ng kumbaga ay awareness pa rin. Pero kulang at kulang pa rin. Dapat ay ipagpatuloy pa yung public awareness and then i-expose yung iba natin na hindi nakakaalam ng pagkonserba ng ating mga endangered na species na katulad na ganito. Maranasan nila, yung experience nila kung paano yung pag-release ng mga turtle, yung kumbaga ay ano yung pag-educate sa kanila, ano yung kahalagahan ba ng ganitong mga endangered species sa ating marine ecosystem. Total ngayon ma'am ay mapapanood itong ating live na pag-cover na ito ang paglilipat na ito para doon sa awareness ng ating mga kababayan para may kumbaga mas maadali lang maintindihan gaano ba kahalaga sa ecosystem natin itong mga pawikan. Ang mga pawikan kasi ay tumutulong sa pagbalanse ng ating ecosystem. So, para sa kaalaman ng lahat, sila kasi yung kumakain ng jellyfish, di ba? So, binabalanse nila yung dami yung pagdami ng jellyfish sa ating marine ecosystem. And then, nakakalungkot lang ang isipin na yung napapagkamalan nila yung basura natin na pagkain. Kaya minsan, nagkakaroon sila mga pawikan ng yung mga chronic na sakit yung sa bituka. Minsan ay pag nag-necropsy ng provincial vet, may mga sakit sila sa intestine po nila. So, nagiging threat sa kanila yung nagiging basura? Threat sa kanila talaga ang basura. Bukod din doon bukod din dito kasi wala namang gaano yung sinasabi natin yung poaching. So, medyo aware na kasi sila doon. And, yung sa human activity yan mostly, yung sa basura talaga, yung mga ating mga nagkakalat na basura, yan ang threat sa kanila. And yung climate change, climate change meron. So talagang dahil nga sa buong lalawigan, parang ang Gasan ang isa sa identified na talagang maraming mga pawikan. Ano yung pwede natin, mga mensahe natin na pwedeng ipaabot sa ating mga kababayan, not only for tourism, but syempre nga, para mas lalong makatulong ito sa ating ecosystem, particular sa bayan ng Gasan? Para po sa ating mga, lalong-lalo na yung mga coastal areas, na meron din naman, kaso itong Masiga is, yun yung identified. Pero may mga areas pa rin dito sa bayan ng Gasan na may mga sightings na mga pawikan. So, sana kapag nakakita kayo ng mga ganitong mga endangered species, ay agad pong i-report sa mga kinakaukulan. So, sa amin po, ang MAU is usually nagre-respond, ang PVET, ang PNP, ang Barangay Council. So, sa pakikoordina din sa DNR for, halimbawa yun sa mga tagging. So, napakahalaga po no, na maipaalam sa mga kinakaukulan upang kumbaga is maibigay natin yung tamang proseso yung gagawin. Actually po wala po pang reported na so close ang monitoring namin with the local farmer technician na rin. And sa barangay wala naman po siya. And napakaswerte po kasi sa atin kasi kita ay nakapag-ani na dito sa bayan ng Gasan, almost nakapag-ani na po, and yung iba is nag-land prep pa lang yung iba. So kaya, and yung ating mga high value crops naman, hindi naman malakas gaano yung hangin. So at medyo may kainitan nung nakaraan, so hindi naman po ganong affected na. And Ma'am Vanessa, alam naman natin this month hanggang December o hanggang January, ito yung mga panahon talagang ang ating bansa ay talagang pinapasok ng mga bagyo. So bilang ikaw ang Municipal Agriculture Officer, ano yung mga mensahe mo sa ating mga kababayang magsasaka o mangingisda
para mas maging aware sila at maging handa ang mga dapat nilang gawin para kumbaga maprotektahan natin yung ating kabuhayan. Sa mga farmers and lalong-lalo na sa mga fisher folks na sila yung vulnerable talaga pagdating ng mga bagyo. So, kailangan maging handa sila. Inaabisuhan namin na yung maagang pag-aani, syempre kapag yung may darating na bagyo, mag-practice ng yung tamang, yung mga early crop na maaga siyang anihin, magtanim ng mga yung pagbara ng mga bangka, yung mga ready. Kasi minsan kasi, doon may mga GC kami Ang ginawa ko kasi, nagkaroon kami ng mga GC with the fisher folks, GC ng farmers para madali pong maabisuhan agad. And yung close coordination nga with the Farmers Association, yan, tungkol sa paghahanda ng mga sa pagdarating na bagyo. And of course, yung napaka-importante yung maging, kumbaga, sa ating DA, Regional Field Office, sa provincial, yan. So, katuwang namin sila para sa pagbibigay ng mga assistance sa mga farmers and fisher folks. So, ang aming tanggapan po ay matatagpuan sa Sitio Manggahan, Barangay 1. So, nandun po ang aming opisina. So, bagamat napakalayo po, ay ready naman kaming magbigay ng services po sa inyo. Yan yung along Tigyon. Yung boundary ng Tigyon. Malapit sa Diversion Road. Yes po, Bagong malapit sa Diversion Road. Yan. Thank you, Ma'am Vanessa, sa pagkakataong ito, at pinunlakan mo yung ating interview. Okay po, thank Gandang you. araw at gandang gasan. Gandang gasan po. Ayan, at nakasama nga po natin si Ma'am Vanessa ng Gasan Municipal Agriculture Office, kung saan ay naibahagi nga po niya yung kahalagahan nga po nito mga pawikan sa ating ecosystem. Ayan, at sa ating mga kababayan, sana po ay mahalin natin ang ating pong kalikasan sapagkat ito po ay babalik din sa atin. Sabi nga ni po, pag ginawa natin ay mabuti sa ating kalikasan, maganda rin po ang ibabalik po nito sa atin. At kapag ginawa natin ng masama, ay masama rin po ang mga gagaganap o mangyayari po sa atin. Kaya mahalin po natin ang likas na yaman sapagkat ito po ay atin din pong kayamanan. Wala po dito sa Sitio